dito, paalala sa bawat sa atin. Gaano man tayo kabait sa tingin natin sa ating sarili, gaano man tayo kabait sa tingin ng ating kapwa sa atin, huwag nating kalilimutan ang batayan ng kabanalan ay ang sukatan ng Diyos. Ang kabanalan ng Diyos na siyang tanging walang kasalanan. Kung kaya't kailangan natin marinig ang ebanghelyo na nagsasabing si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas. Although hindi ko siya abutin sa message ngayon, kasi yung sermon ngayon ay 4 points. First and second point lang ang aking matatalaka. Yung third point, yung mismong message of the gospel, siguro basahin nyo na lang in advance sa bahay nyo. Baka maituro ko yung sa susunod na Sunday at yung fourth point ay sa susunod pang Sunday. So yung vision, nagkaroon ng vision una si Cornelius doon sa last kanina tungkol sa dapat ay ipasundo niya si Peter. At dito naman si Peter naman ang nagkaroon ng vision tungkol sa pagsundo ng mga isinugo ni Cornelius, at siya ay sinabihan ng banal na espiritu na huwag siyang magduda, mag-alinlangan na sumama doon sa mga sinugo ni Cornelius para siya ay dalhin kay Cornelius upang marinig no Cornelius yung ebanghelyo ng Panginoong Jesus. So ito yung ating message ngayon, yung conversion ni Cornelius. 4 points yan, 1 and 2. No? The conversion of Cornelius. Chapter 10, verses 23 to 48. Pero ang pag-aaralan lang natin ngayon ay verses 23 to 33. At meron po tayong, sa Tagalog muna magbabasa tayo, 4 na slides. Salitan po natin itong babasahin. Unang magbasa yung mga kalalakihan, yung susunod ay kababaihan, kalalakihan, tapos kababaihan. Okay po ba? Okay po ba? Okay. Hiniling ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Mauna pong magbasa ang mga kalalakihan. Basa. Kalalakihan po. Kababayan po. Purihin ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong makaupo. Kung napapansin nyo po, no? Sa simula, pag pinapabasa ko yung talatang pag-aaralan natin, Tagalog po.
Kasi naniniwala ako, mas maiintindihan yung kwento ng mga Pilipino kung nasa Tagalog na wika. Ako hanggang ngayon, pag nagka-quiet time ako, yung personal devotion ko, Tagalog na version pa rin ang ginagawa ko. Although pag nag-aaral ako, sa pagtuturo, sa pag-preach, gumagamit ako ng English at maraming version para mas maintindihan ko yung sinasabi ng talata. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, patuloy mo kaming turuan sa umagang ito mula sa iyong salita, sa buhay, sa pangyayari ng pagliligtas na ginawa mo sa buhay ng taong si Cornelius at ng kanyang buong sambahayan, maging ng mga kaibigan at kakilala. Salamat sa masaganang biyaya at tabag na naranasan niya at ng kanyang sambahayan. Dalangin ko na ang masaganang biyaya mo ay maranasan din namin sa umagang ito, sa aming kalagitnaan, sa pagbubulay ng iyong salita. Lubos kami mapagpala ng iyong salita, O Diyos. Makita namin ang katotohanan nito. Nais mong maunawaan namin at patuloy mo kaming bigyan ng karunungan upang makita namin ang malawak na aplikasyon nito sa aming pang-araw-araw na buhay sa kasalukuyan. Bagamat ang Biblia ay naisulat, mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong salita, pagpalain mo po ang iyong tagapagsalita, pagpalain mo po ang lahat ng makakarinig ng iyong salita sa umagang ito o sa mga susunod na panahon sa recorded video upang nang sa ganon mapagpala namin ang iyong dakilang pangalan sa pamamagitan ng pagsunod namin sa iyong kalooban na aming matututunan mula sa iyong salita sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. So sa pagkakataong ito ay isusulat na, no? So, Luke now records a very important final step in the extension of the gospel to the Gentiles, no? Ngayon ay sa chapter 10 at sa chapter 11, i-report niya, uulitin na naman yung pangyayaring ito na naganap tungkol sa pagpapalaganap ng ebanghelyo para sa mga hintil. Ito ay nagdulot ng mabigat na problema. Sa kadahilan ng ang mga Hudyo ay hindi talaga nakikisalamuha sa mga hintil. Nasabi ko na po yan. At naging usapin din po sa mga Hudyong Kristiyano kung kasama ba sa iniligtas ng Panginoon, ililigtas at iniligtas na ng Panginoon ng mga hintil. Sa panahon natin, parang hindi natin ma-appreciate yan eh. Pero nung panahon nila, isang napakalaking issue yung tungkol sa kaligtasan dahil ang kaisipan ng mga Hudyo, sila lang ang bayang pinili ng Diyos, hindi lang para paunlarin, patatagin ang kanilang bansa, kundi sila lang ang bayan at lang pinili ng Diyos para maligtas at makarating sa kaharian ng Diyos sa langit. Sa atin, hindi na yan masyadong issue. Pero that time, no panahon nila, malaking issue to at pinag-aawayan at pinag-usapan nga sa chapter 15. Magiging paksa ito. Totoo ba na niligtas? Kaya sa chapter 11, magre-report si Peter sa pangyayaring ito, sa kanyang karanasan. Dahil kahit nangyari nga na ito, patuloy pa rin naging usapin sa mga Hudyo kung kabilang ba ang mga hintil sa mga iniligtas at ililigtas ng Diyos. Sa atin, hindi ano. Ang usapin sa atin ngayon, ano ba ang legal? Yung 13 ba o yung 12? What is constitutional? Yun yung medyo issue. Pero nung panahon nila, ito yung malaking issue. So may apat tayong bagay dito na titingnan. Nawa ay matuto tayong lubos. Tingnan natin unang punto, yung messengers of the gospel. Sino yung mga isinugo ng Diyos? Mga messengers, mga isinugo ng Diyos para magpahayag ng ebanghelyo, ng mabuting balita ng kaligtasan kay Cornelius sa kanyang sambahayan at sa kanyang mga kaibigan. Sino ba sila? Sino? Sino yung nabasa nyo? Si Pedro. At saka sino pa? May kasama si Pedro. Pero, ang maliwanag, si Pedro, the only apostle. Isa lang ang apostol. Wala siyang ibang kasamang apostol. The only apostle. Tingnan natin, anong matututunan natin dito sa natanging apostol na isinugo ng Diyos sa pagkakataong ito para
ipahayag ang mabuting balita kay Cornelius. Ang tanging apostol, just to give an alliteration, put an alliteration dito, the only apostle. Tingnan natin yung passage. So he invited, it means Peter, yung mga sinugong tatlong messengers ni Cornelius, pinapasok niya after na makumbinsi siya ng Diyos, ng banal na Espiritu, na pwede niya nang kainin lahat ng uri ng pagkain, maging yung dating ipinagbabawal, at pwede na, yun yung tinuro sa kanya, yung about food and fellowship, at pwede na siyang makisalamuha. Hindi lang pwede siyang pumasok sa bahay ng hintil, pwede niya na rin papasukin sa bahay niya ang mga hintil, at pwede na rin silang maging magkasalo sa pagkain. At yan ang napakagandang katotohanan. Mamaya, pwede tayong magsalo-salong kumain. Ano man ang ating lahi, saan man tayong probinsya galing, dahil meron tayong common denominator. Tayo ay anak ng Diyos. Amen? Oo, sana lahat talaga ay talagang So yun yung dahilan ng fellowship natin. Anong pagkakapares natin? Tayong lahat ay mga nakaranas ng masaganang biyaya ng Diyos. Tayong lahat ay iniligtas ng masaganang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. So Peter got ready and went away with them. So the next day, Peter set out for Caesarea accompanied by the 3 messengers sent by Cornelius. At ito yung malaking tanong. Why Peter and not Saul, who was sent and will reap the first fruits of the Gentiles? So napag-aralan na natin, di ba? Yung buhay yung pagkatawag, yung kaligtasan at pagkatawag kay apostol. Kay Saul, na pagka mga kapwa niya, Hudyo ang kausap niya, or kay Pablo, hindi pinalitan ng Diyos yung kanyang pangalan, dalawa yung kanyang ginagamit, depende sa kanyang nakakasalamuha. Bakit si Pedro ang isinugo ng Diyos? Samantalang si Pedro ay apostol para sa mga Hudyo. At hindi si Saulo o si Pablo na itinalaga ang apostol para sa mga hintil ang gagamitin kasangkapan ng Diyos para anihin, magsagawa ng pagliligtas sa mga unang hintil na maliligtas. Malaking tanong, bakit? May gusto bang sumagot? Kaya lang baka haba tayo pag Bakit? Kung natandaan nyo, napag-aralan natin nung tinawag si yung Pablo, matapang na tao. Kinanta pa natin yun, di ba? Siya'y naglalakbay sa daang Damasco. At doon, sinabi sa kanya, gagawin kitang apostol ng mga hintil. Maliwanag yun. Pero this time, yung una, kung sabi ko nga sa inyo, ang unang niligtas, mga Hudyo, tapos mga Samaritano, yung Samaritano, parang Philam, half Jew, tapos may ibang nationality sila, yun yung Samaritano. Kay Philip, sa karanasan ni Philip, isa sa mga deacons, at na bahagian din ni Philip yung eunuko na hintil pero proselyte na convert sa Judaism. Ito si Cornelius parang lalabas unang klase kasi yung isa bagamat hintil proselyte na convert sa Judaism, sa religion nila. Pero ito semi-proselyte at hintil. Kasi yun yung sabi, God-fearer. Naniniwala sila sa Diyos ng mga Hudyo, bagamat hindi pa sila sumailalim doon sa seremonya ng pagtutuli. Supot pa rin siya. Kasi yun ang requirements. Actually, yan yung issue sa Acts 15. Dapat pa bang tuliin yung mga hintil na naging Kristiyano? That's the very issue doon sa Jerusalem Council or Conference.
So parang kung lalabas, isa sa mga unang-unang hintil na naligtas. Bakit? Baka merong may alam. Pero sagutin na lang natin sa sabi ng The New Matthew Henry Commentary. Although Paul was destined to be apostle of the Gentiles and Peter to be the apostle to the Jews, matters were so arranged na yung inayos ng Diyos yung mga pangyayari that Peter would break the ice pag siya magsisimula para sa pagliligtas ng Diyos at aani ng mga unang bunga na mga hintil. So that faithful Jews, yung mga matapat na Hudyo, would be more easily reconciled. Kasi sabi ko nga sa inyo sa Jerusalem Council chapter 15, hindi na naman sila magkasundo. At doon magtitistigo si Apostol Pedro, nakasama sa magandang plano ng kaligtasan, hindi lang ang mga Hudyo, kundi maging ang mga hintil. Yun yun. Para mas madaling magkasundo-sundo sila tungkol sa pagtanggap ng mga hintil sa iglesia ni Kristo. No? Yung Church of Christ, hindi yung iglesia nung dito sa Pilipinas na itinayo ng isang tao. Yung iglesia ni Kristo. Since they were first brought in by the Jews' own apostles. So sabi ng The New Matthew Henry, yun ang dahilan. Kung ang apostol na nakatalaga sa mga Hudyo ang gagamitin at magpapatotoo, mas madali niyang mapagkasundo. At nangyari talaga ito sa chapter 15. Peter was able to convince them na talagang ang kaligtasan ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para rin sa mga hintil. At dapat makumbinsi din tayo niyan na ang kaligtasan ay hindi lamang para sa mga Ilocano, hindi lamang para sa mga Waray, hindi lamang mga sa Ilonggo, ano pa ba? Hindi lang para sa mga may pinag-aralan, hindi lamang para sa mga walang pinag-aralan, sa mga mahirap. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Amen? Oo. Yun yung purpose nun. Tingnan natin, ano yung magandang pinakita dito ni Pedro. Bagmat sabi nga nung nabasa ko, later on, magkakaroon ng struggle. Sa Galatians, magkakaroon ng struggle si Peter. At dito ay susumbatan siya ni Apostol Pablo. Anyway, sa susunod pa yon. Tingnan natin, anong magandang bagay ang matututunan natin dito kay Pedro bilang tanging apostol na mensahero ng Panginoon ng Ebanghelyo. Tingnan natin. Nung dumating na si Pedro, as Peter entered his home, Cornelius fell at his feet and worshiped him. But Peter pulled him up and said, "Stand up, I'm a human being just like you." Sabi ng The Living Bible, "Stand up, I'm not a God." So ano yung makikita nating maganda dito, no? Dahil si Cornelius ay wala namang ibang alam maliban dun sa vision na sinabi sa kanya, ipasundo mo ang taong ito at meron siyang mahalagang sasabihin sa iyo. Yun lang ang alam niya. Yun lang ang maliwanag sa kanyang vision. Nabasa natin. So wala siyang idea, hindi niya kilala kung ano to si Pedro. Pero the fact na sinabi noong tinig, ng angel rather, sa kanyang vision, ipinapalagay niya na itong si Pedro ay isang banal at makadiyos na tao. Kaya nung kanyang makaharap, bilang pagbibigay galang at parangal, siya ay lumuhod at sumamba. Sinamba si hindi ko lang alam kung kumanta siya ng sinasamba kita, higit sa iyong akala. At ang bagay na ito ay pwede nating masabing excusable, mapapatawad. No wonder if till better informed, he worshiped the one he was ordered to send for by an angel from heaven. Hanggang sa higit na maipaalam sa kanya. Hindi natin mapapagtakan at ito ay para bang pwedeng mapatawad. No? Yung considering yung kanyang present
ignorance, no? Kawalang kaalaman kung sino ba itong taong pinasusundo sa kanya ng anghel sa kanyang pangitain. Nakakatuwa ang naging tugon ni Pedro. Meron na ba sa inyong parang sa pagpapakita ng pagpapasalamat at pagpaparangal, parang pakiramdam nyo sinasamba na kayo? No? Yung mga asawa nyo ba sinasamba kayo? Kaya yata pinalitan natin yung kanta natin dati, di ba? Ano may kanta natin noon? Ha? Nakalimutan ba yun? Sabi ko palitan natin. Kasi yung sabi doon, babae, babae, ikaw ang nanging dahilan yung sa gibi siya tayo. Tapos may portion yan, boyfriend, so sasambahin. Ano? Sabi, hindi, mamahalin. Minamahal ang babae, hindi sinasamba. Dahil isa lang ang dapat na sinasamba. Amen? Diyos lang. At yun nasabi ni Pedro, hindi mo ako dapat sambahin. Kasi kagaya mo lang akong tao. Hindi ako Diyos. We can see here Peter's modest refusal, yung mapagpakumbaba at magalang na pagtanggi of the honor shown him doon sa pagpaparangal, paggalang na ibinigay sa kanya. Let the centurion know that Peter was a man, that the treasure is in the earthen vessel. Sabi nung Matthew, tingnan ko nga dito, baka nandirito yan, ano. Peter's modest refusal of the honor shown him. Let the centurion know that Peter was a man, that the treasure is in the earthen vessel. Yung mahalaga, yung Diyos na dapat sambahin niya, ay nasa isang sisidlang panlupa. Taglay ni Pedro, pero hindi si Pedro ang kayamanan. Taglay niya ang kayamanan, taglay niya ang kaligtasan, taglay niya ang Diyos sa kanyang buhay, pero siya ay instrumento lamang. Na ang dapat napahalagahan ay yung kayamanan na nananahan kay Pedro. Ang Diyos na nananahan kay Pedro. Hindi siya. Sinabi niya, kagaya na sinabi ni Pedro, ako ay instrumento lamang ng Diyos. Ako ay panglupang instrumento lamang ng Diyos. Ano yung lesson natin dito? Ang bilis ng lesson, ano? Christ's faithful servants could better bear to be insulted than to be defied. No? Naintindihan niyo ba yon? Kayang tiisin ng totoong matapat na lingkod ng Diyos na siya ay insultuhin. Matitiis yun. Pero hindi niya matitiis na siya ay sasambahin. Pag nakakagawa ka ng kabutihan sa isang tao at talagang malaking kabutihan yung nagawa mo sa kanya, may tendency talaga yung tao na para bang sa pagpapasalamat gusto kang sasambahin. At kung ikaw ay matapat na lingkod ng Diyos, hindi mo hahayaan yon na gawin niya sa'yo. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya niyang tiisin ang insultuhin siya, pero hindi niya kayang tiisin na siya ay sambahin. Nakakatuwa bang insultuhin? Hindi. Di ba mas masarap yung pag pinapasalamatan kapag pinupuri ka, di ba? Pero mas pipiliin mo na yung insultihin ka kaysa pupurihin ka at pasalamatan ka na para bang yung dapat na ginagawang pagpapuri at pagpapasalamat na yun ay sa Diyos ibinibigay dahil alam mo sa sarili mo, kaya ginawa mo yung isang bagay ay dahil sa magasaganang biyaya ng Diyos at ikaw ay ginawa lamang instrumento ng Diyos. Amen? Sana ganun ang attitude natin kapag ginagamit tayo ng Panginoon bilang isang mabuting instrumento. They cannot bear to be shown the least honor, maging yung pinakamaliit na pagpaparangal na dapat sa Diyos lamang ibigay. Kahit napakaliit niyan, yung mga anghel, hindi nila kayang tiisin na sila ay sambahin dahil alam nilang sila ay mga anghel lang at lingkod lamang ng Diyos. Dahil dapat
maging yung pinakamaliit na pagsamba at pagpupuri ay sa Diyos lamang, sa tunay na Diyos lamang dapat ibigay. Meron ka bang para bang sinasambang tao dito sa mundo? Dahil para bang bait ka, napakabuti niyang tao at napakarami niyang ginawang mabuti sa iyo. Na para bang sa sobrang pagpapasalamat mo sa Kanya, sa kabutihan niya, para bang nabibigyan mo na siya ng maliit na pagsamba na dapat ibinibigay lang sa Diyos. At nabibigyan ka ba ng ganon? Pag ganon ang dapat maging aware tayo, no? Nakapagpara bang ang pagpapasalamat sa atin ay parang sobra na. Dapat sa Diyos yan, hindi sa akin yan. Sasabi mo sa Kanya, ginamit lang akong instrumento ng Diyos. At nagawa ko lang yun dahil sa masaganang biyaya ng Diyos. At yun yung napakagandang halimbawa na ipinakita ni Pedro. Every time may gagawin tayong mabuti sa ating kapwa, at maa-appreciate tayo ng acting kapwa sa ginawa nating mabuti. Huwag nawang humantong na para bang yung kanilang pagpapasalamat ay para bang pagpupuri na dapat sa Diyos lamang ibinibigay. Meron ako, pababawin natin. Hindi na para sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo, natutuwa ako kasi madalas pag nagpe-prepare ako ng message, una muna kailangan kong i-apply sa aking sarili. Do not desire to receive an honor that you do not deserve. Yun yung prinsipo kay Peter, di ba? I do not deserve yung ginagawa mo. Hindi mo dapat ibigay sa akin to. Alam niyo ang tao ngayon, usapin na naman ngayon, sabi yung DSWD ba yun sa issue ng gusto ng mga congressman yung pondo para sa pagtulong ibigay sa kanila. Sila yung magbigay, guarantee letter. Yeah? Kaya ang daming nakapila sa pagpapasok kami na natin, nakikita namin, ang daming nakapila. Ang daming nakapila sa Congress. Karap kasi ng Congress yung school na pinagtuturuan ko at saka pinagtuturuan niya. Ang daming nakapila, madaling araw pa lang. Ang sabi ang sabi na narinig ko sa balita, dapat idiretso na sa DSWD. Kasi itong mga congressman na to, umaasta na para bang yung binibigay nilang pera at tulong ay pera nila, pero ito ay pera ng taong bayan. Parang pwede ko nga sabihin sa kanila, ang kakapal ng mukha nyo mga congressman, tax ko yan, hindi mo yan pera. Tapos pag namigay ka, gusto mo may pirma ka. Para pag susunod na eleksyon, meron kang boto. Likas sa tao ang mahilig mangangkin ng karangalan. Tama? At hindi yan dapat mangyari sa atin. Napakaganda ng halimbawa kong pinakita ni Pedro. Before mangyari ito, may pangyayari na talagang pakiramdam ko, I don't deserve yung May dati kong estudyante sa Batasan, advisory class ko raw siya, grade 10, o 4th year that time. No? Sabi niya, sir, baka pwede, nag-message request, kasi hindi naman kami friend eh. Nihanap niya ako, sir, buti nakita ko yung pangalan mo. Pakitulungan po ako, kumukuha po ako ng Form 137, parang transcript of records. Pabalik-balik na po dyan yung agency, yung tao ng agency namin, kasi nasa Japan siya nag-work. Nag-college siya sa FEU, at yung FEU nagre-require ng transcript of records sa high school para magawa yung kanyang transcript sa college. Ganyan, kung alam niyo yung sitwasyon, kung saan ka nang galing, kailangan may transcript ka para mag-issue din yung lilipatan mo. Pakitulungan po ako, sir. Kasi balik-balik kailangan na po talaga to sa trabaho ko. Kumbaga, immediate na, urgent na yung need. Sabi ko sa kanya, sige, pagpasok ko sa school, kasi bakasyon yung pagpunta ko sa school, pupuntahan ko yung registrar. Ang assign sa registrar, dati ko rin estudyante. No? Sabi matanda na talaga ako. Yung estudyante ko, co-teacher ko na, co-employee ko na doon sa school. So, pinuntahan ko, sabi niya. Hindi niya ay sir,
Sabi niya, tapos na yan. Mini-message ko yung tita papakilala ng taga-agency. Tapos na yan, di binalikan. Mali yung sumbong po ng nung estudyante nyo na pinapahirapan at pinapabalikan. Minessage ko yung estudyante ko, tapos na raw yung transcript mo, pakuha mo na. Nakuha niya, tapos nagpasalamat. Salamat po sir, malaking tulong na nagawa niyo. Sinagot ko siya. Actually, hindi ako nakatulong sa'yo. Kasi pakiramdam ko, poging-pogi ako, pinapasalamatan ka. Nasa Japan to, baka pag umuwi to, nagbakasyon dito, pasalubungan pa ako nito. No? Kasi pakiramdam niya, nakatulong ka ng malaki, pero sabi ko, nahiya ako. Sabi ko, actually, hindi ako nakatulong sa'yo. Kasi pagpunta ko roon, gawa na yung transcript mo, hindi lang kinukuha, hindi lang binalikan nung inutusan. Ayokong magpasalamat siya ng parang sobra-sobra na wala naman akong ginawang tulong. Parang nahiya ako sa sarili ko noon. Nahiya ako sa Diyos. After ko ma-prepare yung message na to, yung estudyante, yung anak nung dating member dun sa church na pinanggalingan ko, nag-apply sa Batasan, values teacher, si Novi. Yun ay ipinangalan sa akin. Sa sobrang tuwa nung nanay, gusto niyang pangalang Novem. Babae, Novi. 3 yan. Hindi ko nga alam ba't tuntua sila sa akin. Yung isa patay na, nagkasakit . Yung isa pamangking ko, bakla. Talagang binabalita nila siya. Nung estudyante pa siya, yung pangalan ko ay galing kay Sir Novem. Nung hindi pa nagagalit yung mga magulang ko sa kanya. Kasi yung mga magulang niya ang nagpirma rin ng petition para palayasin ako. Hindi pa nagagalit. No? Nasa lubong ko. Sabi, sir, first day ko ngayon. Talaga. Values teacher siya. Cum laude naman sa normal. No? Tapos, pagbukas ko ng messenger ko, nag-message yung tatay niya. Pastor, maraming salamat. Habang ginagawa ko to, sabi ko, salamat. Si music nga na anak ko, wala akong nagawang tulong . Hindi pa rin nakakapasok. So habang ginagawa ko to, nag-message ako sa kanya. Actually, wala po talaga. Tingin ko wala akong tulong na nagawa sa inyo. Kasi, yung anak ko nga, hindi pa nakakapasok . Hindi ako malakas sa Batasan. Parang gusto nang ibig ko sabihin. Baka inisip niya, malakas ako sa school, kaya nakapasok yung kanyang anak at ginapit ko yung impluwensya ko, tinulungan ko. Kung totoo yun, di sana nakapasok na si music, nasa private pa rin si music. So sabi ko, tingin ko po hindi ako nakatulong. Ito po ay mas deserve lang po ng anak nyo ang mapasok sa public. At ito ay masaganang biyaya ng Diyos sa kanya at sa inyong pamilya. In application dito, sinabi ko yun. Mamaya sumagot. Sabi niya, Pastor, nagpapasalamat ako kasi kahit papano naikwento mo yung anak ko tungkol doon sa pag-a-apply niya, doon sa secretary ng principal. Besides, naalala niya, ikaw ang nagturo sa akin, Pastor, kung manalang, paano makilala ang Panginoon. Nasa tanay ka lang lagot ang buhay niya, minsan pinarinig ko na at nagturong manalangin sa akin. So naalala niya na yung mabubuting bagay na ginawa sa kanya. Sasagutin ko sana, kaya lang pumirma ka doon sa petition para palayasin na kayo. Pero nag-usap nga kami, ito kami nila. Sabi nga, at least napakita ko sa kanila yung katotohanan. Pwede kong mag-preach ng ibigin mo ang iyong kaaway. Bigawan mo ng mabuti yung gumawa sa'yo ng masama. Kasi nagawa ko sa kanila sa biyaya ng Diyos. Di ko pwede sabihin sa kasi naman mas mabait ako sa inyo . Di ba? Akong tama, di ba? Mali yun. Huwag tayong tumanggap ng parangal na hindi nararapat sa atin. At dapat nga kung pinararangalan tayo, sasabihin natin sa Diyos ang papuri. Dahil kung meron tayong nagagawang mabuti, yung quiet time ko ngayon sa Romans hindi tayo yun. Yun ay Diyos. Dahil tayo ay mga dating makasalanan, alipin ng kasalanan at namumuhay sa kasalanan. Tayo ay naging mabuti sa masaganang biyaya ng Diyos.
Ganda ng natutunan natin kay Pedro. Hindi nangaangkin ng karangalang, hindi nararapat sa kanya. Sa halip ay dapat ibigay sa Diyos ang pagpupuri at pagsamba. Sino pa? Sino pa yung mga messengers? May kasama siya. Yung isa, the only apostle. Ito, the other disciples. May kasama siya. Ilan? Madami. Sa English grammar, ang madami is 2 or more. Sa mathematics, sa polygon, ang madami ay 3. Triangle, at least. Lesson ka, Sister Jovi. Lesson ko, first lesson, polygon. Marami. Ilan yung marami? May sandaan ako rito. Sino makakasagot yung exact? Ilan yung marami? May kasama siya. Now on the next day, Peter got ready and went away with them, and some of the brothers from Joppa. Some of the brothers, no? Sa verse 45, niliwanag ito, mga Hudyong naging mananampalataya. All the Jewish believers who come with Peter were amazed, no? Doon sa may mangyayari sa fourth point yun, manifestation. Tapos yung nagkwento na si Peter sa account, yung pangyayari na yon, and the Spirit told me to go with them without misgivings, no, without hesitations. These 6 brothers also went with me. So ilan yung kasama niya? 6. Bakit? Curious lang ako. Hiniling ni Pedro na sila ay sumama o nagboluntaryo silang samahan si Pedro? Ano sa palagay nyo? Tandaan natin, si Pedro ay, nung pumunta dyan, sabi mga taga Joppa. So hindi niya yung kasama mula sa Jerusalem. So mga naging mananampalataya sa Joppa, no? Bakit nila sinamahan si Pedro? Ano bang magiging role nitong 6 na to, sa pagsama kay Pedro? Yun yung siguro maganda. Wag na natin sagutin kung niyaya ba sila o nag-volunteer sila. Ang pag-aralan lang natin, ano yung naging role nila as messengers of the gospel doon sa pangyayari kay Cornelius. Tingnan natin, ha? Sabi nga, Brad Melchor, mahirap mag-conclude pag silent ang Bible. Delikado. Pag silent ang Bible, then let it remain silent. No? Pwede kang magpalagay, pero hindi ka dapat maging dogmatic sa iyong palagay. Dahil yung palagay mo pwedeng tama, pwedeng mali. But ang clear dito, ano yung naging role nung 6 na ito na sumama kay Pedro bilang mga minsahero? Tingnan natin. So Peter ordered that the new Gentile believers, sa bandang uli makikita natin, mananampalataya sa Cornelius sa sambayan niya, mga kaibigan, mag-speak in tongues sila. At nung makita yun ni Pedro sa verse 48, so he ordered that yung new Gentile believers be baptized in the name of Jesus Christ. Sabi ng mga scholars dito, nagkakasundo sila, na hindi si Pedro ang nagbaptize, kundi yung kanyang kasamang 6 na lalaki. So naging katulong sila. Palagay ko, marami rito ang tumanggap na ng palataya at kailangan ng maraming manpower para sa pagbabautismo. So lumalabas dito, nagkasundo yung mga scholars, inutusan ni Pedro yung kanyang mga kasamahan na silang magbautismo sa mga bagong mananampalatayang hintil. Naintindihan niyo po ba? Yun yung naging role nila. Isa. And most probably, doon sa Jerusalem Council, nung magpapatotoo si Pedro na kabilang, kasama sa plano ng Diyos ng ng pagliligtas ang mga hintil, most probably, itong kasama niya ay mga naging witnesses. Sila ang nagpatotoo na tama ang sinasabi ni
Pedro at sinasabi nilang, saksi kami. At sa mga usapin sa mga Hudyo, napakahalaga yung mga witnesses. Yung mga saksing may mga integridad. Ngayon, di na natin alam kung sino yung totoo, no? Kung yung 18 bag men ba, nakakainis na ngayon, di ko na alam kung sino nagsasabi ng totoo. Pero dito sa bagay na ito, yung sumamang yon ang mga naging witnesses na talagang kasama. Kaya, nung magsalita si Pedro, si James, na half-brother ni Jesus, na isa sa mga leader sa Jerusalem Church, ay nakumbinse na totoo. Kabilang ang mga hintil sa pagliligtas ng Diyos. At hindi na sila kailangan sumunod sa kautusan ng pagtutuli. Hayaan silang manatiling supot. Kasi malaking issue sa kanila yung pagtutuli. Iyon ang sign. Kung sa mga mananampalataya ay baptism, water baptism, sa mga Hudyo noon, sa Judaism ay circumcision. So yun, naging witnesses sila. So anong lesson makikita natin? No? Yung tiyak dito, kung whether sila ay niyaya, whether sila ay nag-volunteer, yung pagsama nila, sabi nung nabasa ko doon yung Matthew, this was one way in which first Christians very much show their respect for their ministers. Ganito ipinapakita ng mga unang mananampalataya ang kanilang malalim na paggalang sa kanilang mga church leaders. Ang sila ay samahan sa mga paglalakbay na may kinalaman sa paghayo. Ako kaya, pag gumayo kaya ako, may sasama kaya sa akin? Parang ang konti. Pag sinabi kong magmi-mission tayo, pangungunahan ko ito, may sasama kaya? Huwag kang mag-alala, pastor. Nasa likod mo kami. Itutulak ka namin. Sasabihin namin, Lord, here I am, send Him. All joke yun. No? Sabi, here I am, send Him. Narito ako, isugo mo siya. No? Tutulak. Nung unang panahon, yun ay paraan ng pagpapakita ng pagkalang nila. Yung samahan sa gawain, yung mga lingkod, yung kanilang mga church leaders. Madalas mag-post, di ba? Pag church retreat, swimming, ang dami, punong-puno. Pag evangelism in mission, walang kasama yung pastor. No? Madalas yan po sa Facebook, no? Yung punong-puno yung sasakyan, may sabit pa. Kasi swimming, Pero nung mission, yung pastor, kasi mag-isa na lang naglalakad. Lesson, it is a pity that those who have the skill and will to do good to others by their speech would ever forgo an opportunity to do so by traveling alone. No? So sinasabi rito, tatagalugin ko ng ito ay kaawa-awa na yung merong kakayahan at pagnanasa na gumawa ng mabuti sa iba, lalo na sa paghayo, no, sa pagbabahagi ng ebanghelyo, may kakayahan sa kanilang pagsasalita ay palalagpasin ang pagkakataon. Nagawin ito na sa pamamagitan ng paggawa lang niya sa kanyang ng mag-isa, no. Hindi sa part ko, no. Kung yung si Pedro ay nagyaya nung makakasama, mabuti yung ginawa ni Pedro. Kasi ito ay dapat na ginagawa, yung paglilingkod. Kung tayo ay may kakayahan, anong nag-mission ako, nagsimula ako, Lord, ang hirap palang mag-isang nagmi-mission. Kailangan ko ng mga kasama. Kailangan ko ng asawa. Kaya naganap ako ng asawa, December, January, may asawa na ako. Binigyan na ako ng Diyos ng makakasama. Mahirap. Kaawa-awa kasi.
Hindi mabuti yun na gagawin ko ang isang gawain ng Panginoon, lalo na ang pagbabahagi ng Ebanghelyo, ang pagmimisyon ng mag-isa lang. Dapat meron akong makakasama. Dapat sasamahan ako. No? Sasamahan niyo ba ako? Oh. Sasamahan niyo ba si Brother Paulo? Oh. Sisimula na. Ito lang, personal ko lang to. Hindi ito kay Daniel Matthew Henry. No? We might have different hobbies or interests or recreational activities. Tama, di ba? Iba-iba. Ako, alam niyo naman gusto ko, mag-basketball, tsaka mag-basketball, tsaka mag-basketball, tsaka mag-beach. Ayoko ng swimming pool. Gusto ko mag-beach. Volleyball. Volleyball. Hindi ako mahilig mag-hiking, kagaya ni Brother Ruel. Hindi ako mahilig umakyat sa bundok. Hindi rin ako mahilig, Brad, mag-motor. Anong tawag sa ginagawa? Joyride. No? Pero hindi ibig sabihin nun, ayoko kayong maging close. Iba-iba lang talaga tayo ng trip. At siguro, huwag tayong maiinis kapag hindi sumasama yung iba sa trip natin, di ba? Sabi nga nila, kanya-kanyang trip yan. Ikaw, kaibigan po naman kita, hindi mo ako sinasama. Nanunumbat po, di ba? Dapat sabayan mo ako sa trip ko, tapos sasabayan din kita sa trip mo. Isa ganun no? We look on personalities. Da? Sige, kahit di ko na nga trip to, sasamahan ko na siya. Kasi, magkaibigan. Ito yung mahalaga, yung pangalawa. But, sabi nga, no, that sometimes we might not go together on some occasions. Hindi tayo magkasama. Walang tampuan. Hindi ako magtatampo sa inyo. Mas gusto ko magaya pag may mga ministry related, yung mga may spiritual na bagay, kagaya niyayaya ko kayo minsan sa FEBC. Na-encourage akong makinig ng mga sermons, mga bago, na-challenge ako. Mas gusto ko yun. Nakapasyal na ako, na-bless pa ako ng salita ng Diyos. Mas ganun ang mga type kong puntahan. Besides, sumatanda na rin ako. Nag-iiba na trip ko, sa bahay na lang. Madalas, nood na lang ng Netflix. But, when it comes to church activities, especially evangelism and mission, we should always go and work together. Pagdating sa evangelism and mission, lahat dapat trip natin ito. Pagdating sa pag-mission, dapat lahat gusto natin ito. Hindi tayo titingin, evangelism tayo. Gaya Sinadet, evangelism tayo, may tatanong, sino kasama natin? Kasama yung best friend ko, sama rin ako. Di ba, nakakalungkot yun eh. Tumitingin sa personalidad, hindi doon sa cause, sa layunin nung ginagawa. Kapag ang gawain, ang layunin ng ginagawa natin ay para sa Diyos, dapat sama-sama tayong gumagawa at nagkakaisa. Amen? Sa trip-trip na ibang bagay, magkaintindihan tayo. Walang pilitan. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, dapat bilang mga anak ng Diyos, sama-sama nating itinataguyod ang gawain ng Panginoon. Lalo na ang pagpapalaganap ng ibang helyo. Amen? Magtatawag na naman ng evangelism Sinadet sa mga kababaihan. Sino kaya ang sasama? At wala sigurong magtatanong, kasama ba si ano? Ay, hindi kasama. Mag-PPM, kasama ka ba? Hindi. Sabihin ko na lang, may gagawin ako, busy, hindi ka pala kasama. Nakakalungkot yun. Nakakalungkot na bagay yun. Ano yung first point? The messenger of the gospel of Christ. The second point, the man eager to hear. May messenger, may hearer.
The men eager to hear the gospel of Christ. So on the following day, he entered Caesarea. Now Cornelius was expecting them and called together his relatives and close friends. So he, Peter, entered and found many people assembled. Nung pagdating ni Pedro, hindi lang si Cornelius. Inimbitahan ni Cornelius ang kanyang mga kapamilya, kamag-anak at malalapit na kaibigan. Sa verse 24, sabi doon, anong ginamit? Expecting. Dito sa The Living Bible, ano sabi? Waiting. Matyagang nag-aantay. Called together his relatives and close friends to meet Peter. Hindi lang si Cornelius, nagyaya pa siya. Sinabi, nung pagpasok, nagkwento. Peter told them, it's against our laws for a Jewish man to enter a Gentile home like this or to associate with you. But God has shown me that I should no longer think of anyone as impure or unclean. So I came without objection as soon as I was sent for. Now, tell me why you sent for me. Magkukwento na ngayon si Cornelius na nangyari. Hindi na natin ulitin yun, na-preach ko na yun. Kukwento niya, ganito, nakakita ako ng vision. Ito yung tingnan natin sa bandang huli. Verse 33, so I sent men to immediately, and you have been kind enough to come. Now then, we are all here present before God. Gusto nilang marinig ang Diyos sa pamamagitan ni Pedro. To hear everything that you have been commanded by the Lord. Sa The New Living Translation, so I sent for you at once, and it was good of you to come. Now we are all here waiting before God to hear the message the Lord has given you. Ready na kami. Kanina ka pa namin inaantay. Sabik na kaming marinig yung iniutos ng Diyos na sabihin mo. Yung mensahe ng Diyos na gusto niyang marinig namin sa pamamagitan. Tingnan natin, the religious attention and readiness. We are all here present before God. Sabi nila, therefore, because you have come to us by such authority, dahil meron kang kapangyarihan at karapatan, and on such a mission, we are present and ready to come at a call. We are all present, all who are invited. Tingnan naman natin yung intention. Bakit sila? Nahiya lang ba sila? Nahiya lang sila kay Cornelius? Dahil si Cornelius ay may mataas na kalagayan at inimbita, hindi sila makatanggi. Tingnan natin, ano yung dahilan ng pagpunta nila? We are all present to hear all things that are commanded thee of God. Peter was there to preach all the things that had been commanded him by God. Ano yung matutunan natin? They were ready to listen, not whatever he wished to say, but to what he was commanded by God to say. We are ready to hear all that you have been commissioned to preach, no matter how unpleasant and contrary to our former ideas or our present worldly interests. We are ready to hear everything, and so let nothing that is profitable for us be kept back. Naririto kami para makinig. Hindi lang ng mga bagay na gusto naming marinig, kundi ng mga bagay na nais ng Diyos na iparinig mo sa amin. Sabi ng Biblia, darating ang Panginoon ng mga tao ay makikinig lamang ng mga bagay na gusto nilang marinig. Pero sabi ng mga tao dito, makikinig kami kahit na yung sasabihin mo, taliwas sa gusto namin, taliwas sa kasalukuyan naming ginagawa. Taliwas sa mga bagay na nakikita naming pakinabang namin sa mundo. Kaya yung may-ari ng isang hotel, nung marinig niya ang salita ng Diyos at sinabi sa kanya siguro marahil nagbahagi sa kanya na yung negosyo mo ay hindi maganda kasi ang hotel mo, you are promoting adultery and fornication dahil pang short time yung hotel mo. At malakas kumita pag short time. Short time lang, pera kagad. Pang 3 hours lang, para sa magkalaguyo, di ba? Yung mga nakaw na sandali. Nung marinig yun ang may-ari ng hotel, sabi niya sa Panginoon,
babaguhin ko yung negosyo ko. Kung alam niyo yung kwento ng Kabayan Hotel. Ngayon, di ka na pwedeng pumasok sa Kabayan Hotel pagka wala kang ebidensyang mag-asawa kayo. May papakita kang ebidensya. Kabayan Hotel. Dating may-ari yun ng, kung di ako nagkakamali, Wise Hotel. Totoong wise na siya. Kasi ginawa niya na ang tama. No? Yung hotel niya dati. Nung marinig ni Zacchaeus, no? Sinabi kay Bon, nung makonvict siya, yung isang mayaman, sabi, anong gagawin ko para maligtas ko ako? Ibenta mo ang iyong kayamanan at ibigay mo sa mga mahirap. Hindi niya gusto yung kanyang narinig, kaya umiwi siyang malungkot. Pero si Zacchaeus, kahit na parang hindi maganda sa pandinig, sabi niya, babalik ko ibibigay ko yung kalahati ng aking kayamanan sa mga mahirap. Hindi na ako magmamukhang pera at hindi na ako mandadaya sa pagsingil ng buwis. At kung meron akong dinaya, isasauli ko ng makailang beses, Bon? 4 na beses. Pupunta ka sa isang commissioner at sasabihin mo sa kanya, masama ang yung ginagawa. At sasabihin niya sa kanyang sarili, totoong masama ang aking ginagawa at dapat ko itong baguhin. Nakakatuwa yung mga tagapakinig. When Peter came in, he found many that were come together, which both added solemnity, nung kadakilaan, kaseryosohan, kataimtiman, to the equation, and increased this opportunity to do good in his service. When Peter entered Cornelius' home, he broke a whole list of Jewish rules. Peter confessed he wasn't comfortable, but where here was an eager audience. Meron siyang tagapakinig na gustong-gustong maninig. He couldn't hold back his message. Hindi niya pwedeng hindi sabihin yung kanyang mensahe. Dahil merong mga taong gustong makinig. Ano yung lesson? We should not seek to eat our spiritual bread alone. When we invite our relatives and friends to join with us in religious activities, to go with us to hear a sermon, the invitation should be both given and taken as an act of kindness. Yan po yung sinasabi ko kanina. Mabuti at isang mabait na bagay ang inyong ginawa. Na imbitahan at makarinig ng salita ng Diyos. At yung pagtugon nila ng inimbita nyo ay mabuting bagay. Dahil ang kanilang mapapakinggan ay salita ng Diyos. Sana ganun tayo. Every time na pupunta tayo dito sa simbahan, ang prayer natin, ang sasabihin natin, Lord, here I am, ready to worship you. Give me a humble spirit and an obedient heart. Bigyan mo ko ng mapagpakumbabang espiritu at masunuring puso. Na anumang ang aking marinig, ako ay susunod. Pag sinasabi ng Diyos sa iyo na yung ginagawa mong relasyon ay masama dahil ikaw ay nakikisama sa hindi mo asawa, hindi masarap sa pandinig, pero iyon ang katotohanan sa salita ng Diyos. Pag sinasabi sa iyo ng Diyos mula sa kanyang salita na ang ginagawa mo sa iyong trabaho ay pandaraya, bagamat ikaw ay nakikinabang, dapat mo itong baguhin kahit mayroon tong idudulot na pagkawala ng iyong kapakinabangan. Dapat ganun ang puso natin sa bawat pakikinig natin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Panginoon, narito po ako. Handa akong makinig. Nung tinawag si Samuel, nung una hindi niya maintindihan kung sino tumatawag, pero later on, nung sabi niya, Panginoon, narito po ako, nakahanda po akong makinig.
Madalas tinatanong ko, di ba, ulitin ko naman, bakit kayo naririto ngayon? Bakit ka naririto ngayon? Kung magiging honest ka sa sarili mo, bakit ka naririto ngayon? Nabi ko na sa inyo, bakit ako naririto ngayon? Patay tatay ko eh. Ito ay aplikasyon ko ng sino mang umiibig sa kanyang ama at ina ng higit sa Diyos ay hindi karapat-dapat na maging alagad. Hindi ko yung sinasabing papabayaan ko ang Diyos, ang tatay ko na patay ngayon. Pero mas nakikita kong meron akong mas mahalagang tungkulin sa Diyos na dapat unahin. At pagkatapos, pupunta ako sa tatay ko at medyo pagod na ako para asikasuhin yung kanyang burol. Ang tanong, bakit ka naririto ngayon? Naririto ka ba para makinig? Handa ka bang makinig ng sinasabi ng Diyos sa umagang ito? May sinasabi ba siya sa iyo na dapat mong gawin? O may sinasabi ba siya sa iyo na dapat mong tigilang gawin? Handa ka bang sumunod? Hindi lang tayo dapat ang makakain ng tinapay ng buhay. Napakabuti ng... Ito po bang anak nyo ay tumanggap na sa Panginoon? Nabahagian nyo na ba ng salita ng Diyos? At gusto nyong lumago sa pananampalataya. Mabuting bagay. Mabuting bagay po yun. At kayo, mabuti ang inihiling sa inyo ng inyong Ama. Salamat at tumugon kayo sa Kanya. Nawa, patuloy kayong makinig sa inyong Ama dahil walang iniisip na masama ang inyong Ama para sa inyo. Gusto niyang makilala kayo kung paanong nakilala niyang Panginoon. Na nung una saksi kayo, hindi pa siya mananampalataya. Pero nakita niya ang kaibahan, ang buhay ng hindi pa mananampalataya sa buhay ng mananampalataya. Kaya ganun ang pagnanasa ng inyong Ama na makilala niyo ang Panginoong Hesus ng personal sa inyong buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil si Jesus ang tinapay ng buhay. Buhay na walang hanggan. Kasaganahan sa lupa ay hindi mananatili. Kayamanan sa lupa ay hindi mananatili. Pero ang buhay na walang hanggan ay pinagkaloob ng Panginoong Hesus ay tunay na kayamanan sa buhay. Dahil ito ay walang katapat na halaga. At ito ay walang hanggan. Bigyan nawa kayo ng Panginoon ng pagkakataon pang maibahagi. Hindi ko kayang ibahagi lahat dito, pero kayo, lagi kayong kasama, maibabahagi niyo sa kanila yon. Na hindi lamang tayo ang dapat kumain ng tinapay ng buhay, dapat hayaan nating makarinig ang iba. Nang sa ganun, matikman nila, makain din nila ang tinapay ng buhay. Makilala nilang lubos ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ayaw na. Tapos na tayo. Ayaw na. Hindi na lumilipat. Faithful ministers do will to come up to people who want to receive instruction for them. To come when they are sent for is as good as an action as any they can do. Pag may pagkakataon, samantalahin natin ang pagkakataon na maibahagi ang salita ng Diyos. Honestly, every time may mag-invite sa akin, lalo mag-evangelize, parang, Lord, parang ayoko. Pero yung mga matapat na lingkod, laging sinasamantala ang pagkakataon, maibahagi ang ibang helyo. Hindi ho masarap sa pakiramdam. Kung pakiramdam lang natin, ito, ibabase yan. Pero, pagkat sumunod tayo sa udyok ng Banal na Espiritu, makikita natin ang kagalakan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Lalo na makita natin yung masaganang bunga ng pagliligtas ng Diyos. The whole of a person must be present, not the body here, while the heart with the eyes of a fool is in the ends of the earth. Kapag makikinig tayo ng salita ng Diyos, dapat buong pagkatao. Hindi yung nandito yung katawan mo, pero ang puso mo wala dito. Ang isipan mo nasa mga bagay dito sa mga mundo. Magandang disiplinahin natin ang ating mga sarili na ibigay natin ang buo nating pagkatao sa pakikinig ng salita ng Diyos.
The discerning sets his face towards wisdom, but the eyes of a fool are on the ends of the earth. Sabi doon. Yung intelligent, ang hinahanap niya ay karunungan, at ang karunungan ay magmumula lamang sa Diyos. Niling ko po ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa iyong narinig na mensahe ng Diyos, kanino mo ma-identify ang iyong sarili? Doon sa mga messengers ng gospel o doon sa mga eager, mga tao na nasasabik na